Ayo, what's up? Panoorin natin tong komentaryo ni Kuya Goods dito. Isang magandang talakayan, komentaryo sa mga nagaganap. Kuya Goods tayo. Kuya Goods, pasok mo. Yes. Magandang morning sa ating lahat. Andito naman si Kuya Goods. Nagbabalik ka. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pero bago ang lahat, batiin ko muna si Officer Dayaw. Magandang morning sa iyo. Happy Monday. Salamat sa iyo, Lodi, ha. At yun na nga. Eto, ipasok na natin yung mga usapin, ha. Kaso o supena, may supena na ho na dumating. Sana sagutin nga ito ng mga bakulaw. Ngayon, abangan natin kasi ngayon yung araw na hihahain itong criminal case laban dito sa mga bakulaw. Nabanggit yan ni Congressman Bebot o House Speaker Bebot at ngayon nga kasama si Atty. Topacio, Atty. Bondok, dadalhin ho yung kaso na yan, ihahain sa Quezon City. At alam nyo ba mga kasama, tapos na po ang laban dahil nagkaroon ho ng parang isang motor caravan o motorcade. Napakadami ho dumalo. At nagkaroon ng programa, ito na ho, tapos na po ang laban. Makikita nyo dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, like, share, samahan mo na subscribe. All gusto po tayo kaya i-like nyo yung video at i-share. Ito, ipasok natin si Robin patungkol dito sa pena. Dito sa vice cam, tama. Yung pagpirma na blanco, kailangan may managot. Hindi pwedeng Ito nyo marami na ho kaso laban sa kanila. 'Di ba? Dahil sa panggigipit nila sa ating BP Sara, lahat ho ng pwedeng mangyari bumabaligtad na ho sa kanila. Halos lahat sila kinamumunghian na ng mga taong bayan. Ito po pala yung komentaryo ni Kuya Goods ngayong araw na ito. Panoorin po natin ang balitaktakan, talakayan at komentaryo. Ito, tuloy na natin si Kuya Goods. Yan po ang mga nababasa nating comment. Ito na, ipasok na natin. Robin, ibalita mo na. Ipinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang sabina na galing kay Atty. Vic Rodriguez. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi sumasagot ang Kongreso, ang Senado, sina BBM, patungkol sa nangyaring blankong bycam sa 2025 GAA. Non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa, ang maanumalyang budget, 2025 national budget, na sinasabi nagmarami bilang isang most corrupt budget in history. Ito kasi, interrupt na kita, Robin, sila ho, nililihis nila yung issue. Noong nalaman nila, nagkaroon na ng nagkaroon na ho ng kaso o sinampang reklamo, gumawa na ho ito ng kwento. Nagmadali sila, gusto na i-divert yung issue. Kaya nga sinasabi natin, wag ho kayo uto dito sa impeachment. Ang pokusan nyo, itong vice scam na ginagawa nila. 241 billion ang usapin dito, hindi basta-basta pera, hindi milyon. Insertion ang tawag dito, yan ang sabi ni Aling Marie. Pinasukan nila ng ganong amount na pinirmahan, paano nila napagtali yung usapin doon sa committee nila. Walang laman, sa vice cam, walang amount. Pagdating sa enroll bill, doon bumulusok yung 241 billion. Paano nangyari? Kwento nyo sa amin. Ipaliwanag nyo sa amin at magpaliwanag kayo dito sa hustisya. Ngayon, nakatanggap kayo ng supena,
harapin nyo. At alamin nyo, eto na, ang sinasabi ng taong bayan. Makinig kayo. Baka mamaya, kayo ang ma-impeach. Yung hula, nagkakatotoo na. Ang sabi doon sa hula, babae ang uupong presidente. Nako! Hindi matatapos ang termino, yan ang sabi sa hula. Ingat-ingat, baka magkatotoo ang hula, makulong ang 2 bakulaw kasama ang ilang bakulaw, at yung ibang bakulaw magliparan ng ibang bansa. Yan ang sabi ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na si Roger. Tuloy. Supreme Court Philippines has already notified the Congress, House, and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Ungab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. Yan Sa may pa-Valentine's ang Korte Suprema sa Kongreso. Anong petsa na? Wala pa atang sumasagot. Huwag niyong baliwalain yan. Yan ay korte Baka mamaya magulat kayo. Punong-puno na kayo ng kaso. Eto pa, meron pang abogado na magaling. Hindi niyo ba alam? Naku po, mahirap magsalita. Talagang napakagaling na mga abogado to at magiging senador ito. Yan. At nagsalita rin si Ate Nene, no? Lalaban tayo. Pakisupport. Kung sana yung pangalan ng Ate Nene ay nandun na. Pakisupport po si Ate Nene. Kung nandun, supportahan nyo. At yung PDP line, huwag yung bibitawan. Ito ho ay ating paglalaban. Kasi ito ho ay dito yung mararamdaman yung tunay na pagbabago. Diba? Dati, Tatay Digong talagang may tunay na pagbabago ngayon dito may pagbabago. Ubos ang nagbago. Tuloy. At kay Bersamin, ano ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioners sa loob ng 10 days? Yan. If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine National Budget and the blanks on the BICAM report, the petitioners may seek legal action or escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide on the petition, potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court that power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. The respondent's failure to answer within the given time frame may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further fuel public scrutiny and calls for action. So once na-review ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng House of Representatives, Office of the President at DPWH. Baka nga ma-uphold, let's borrow the word of Juan Ponce Enrile, ang Korte, pagparehong na-review ang NEP at GAA 2025. And as per Attorney Rodriguez, ay nag-file na din sila ng motion sa Korte to issue a subpoena duces tecum para mailabas ang enrolled bill or the final GAB or General Appropriations Bill. Alam nyo kasi hanggang ngayon hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Yan ang problema. Diba? Swerte na lang at nakakuha ng record si Congressman Ungab. Nakakuha rin ng record itong mga nagsiamin ng mga representative at ito si Kimbo. Di ba nga nagpasalamat pa nga si House Speaker Bebot, former House Speaker Bebot kay Kimbo dahil umamin ka na may blanco. Dahil kung hindi siya umamin, hindi mapagtatakpan pa rin. Ngayon, inamin. Anong gagawin? Di ba? Huli na ang isda sa bibig.
Kaya matindi ho ang usapin na ito. Ngayon, pilit nilang tinatago yung enroll bill o yung GAB. Kasi doon talaga mapapatunayan na merong insertion. Di umano na nangyari. Bantakin mo, walang laman doon, blanco doon sa buy scam. Tapos yung pinirmahan na mayroong 241 billion aprobado at pirmado. Ano meron? Di may sabuatan daw di umano, sabi ni Jessica dito. Kuya Goods, totoo yan. Dahil kung hindi nila ginawa ng hocus-pocus yan, yung katunayan niyan, walang magkakaroon ng anomalya. Meron nahulit, nabuko. 241 billion, pinasok nila. Para saan? Wow, laking pera. Diba? Yan ho. Tapos may nagpatunay pa. Talagang, ginagawa nila ng paraan. Binubusalan nila yung mga representative. Pasalamat na lang tayo. Meron pang ilang mga kongresista na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Pero doon sa mga nagsipirma at nagsiamin, salamat. At alam na ng taong bayan ang totoo yung kulay. Diyan lang tayo. Stick lang tayo dito sa issue na yan. Huwag natin pakakawalan yan. Mga kasama. Tuloy natin to. Hindi. Pag-usapan na natin yung ano. Oo. Sabi dito, we named our restaurant Sarang Kitchen because Sarang in Korean means love. I am Jennifer Sarang Low and I run Sarang Kitchen. Sarang Kitchen. Carpio, pwedeng utusan ng Senado. Supreme Court, hindi pwedeng utusan ang Senado. Ano daw? Tingnan natin. Supreme Court, hindi pwedeng utusan ng Senado? Bakit? Ang tanong natin, ito, paliwanag niya dito, kailangan maintindihan natin bakit hindi pwede utusan ng Senado. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial para Duterte. So matagal yun, 10 calendar days. So talagang maiwan dyan sa 20 days, konti na lang. So ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang procedure. Sinabi sa Saligang Batas. Yun pala maliwanag, no? Hindi pwedeng utusan ng Korte Suprema na madaliin, halimbawa, Korte ako. Sige, kayo mga senador, gawin nyo. Hindi pala, bawal pala yun. So, merong batas, ayon sa 1987 Constitution, Article, 11, Accountability of the Public Official, Section 3, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, trial by the Senate shall forthwith proceed. Walang pakialam yung ang tawag nito, Supreme Court. At syempre, dapat hindi rin pakialaman to kung sino nakaupo ngayon. Huwag mong gawing, lakas yung kapangyarihan mo ngayon, na alam naman natin na nagbigay sa iyo niyan ay mga Duterte. Aminin natin, sorbet tayo mga kasama. Naniniwala ba kayo? Nang dahil lang kay Tatay Digong at kay BP Sara, nanalo itong mga nakaupo ngayon. At ang yayabang nila, isipin nyo, ibang klase, kaya may, tuloy na natin ito, mamaya natin pag-usapan yan. Meron ako bibigay na slide sa inyo. Talagang, merong mensahe, si BP Sara, Talagang matindi, Tuloy. Na kailangang gitisin agad ng Senado ang verified complaint ni Attorney Attorney Carpio, ang sabi niya, paliwanag ni Attorney Macalintal, hindi daw ikikirid ng bagong Senado kasi talo na nga yung mga iba ang upo mga senador ay PDP line lahat. Wag niyo kakalilimutan mga kasama PDP line At ipasok niyo si Senador Marcoleta, kasama pala si PDP si Attorney Vic, wag niyo kakalimutan si Dr. Richard Mata. Huwag niyo kakalimutan. Si Dr. Richard Mata po ay tsuhin ni Senador Bongo. Bibigyan ko lang kayo ng isang magandang balita. So, kasama natin yan, kasangga natin yan si Dr. Mata sa pagdating sa mga hospital, mga hospitalization, mga health, malaking bagay ho yan dahil baka ipaglaban niya na mawala na ng bayad itong mga gamot-gamot na yan, mga bayaran sa di ba? Mapababa, bayaran mo na 5 piso, di ayos na. Kasi alam nyo mga kasama, ito lang may pasok lang natin para medyo maganda-ganda usapan natin.
Pag mababa ang bayarin sa ospital at minsan wala nang bayad, makakaluwag-luwag ang ating kababayan, no? Parang sa ibang bansa, gobyerno ang nagbabayad lahat ng gastusin ng tao sa mga hospital bill at mga gamot. Dito sana gawin. Dahil andyan si Doc Mata, Doc Mata, ipasa mo yung bill na yan para panalo ang mga Pilipino. Ang pangalawang Pangulo para madaliin o ipagpaliban ang impeachment trial dahil sa kanya. Harding Delgado, ABS-CBN. Oo. Hindi naman pala special bakit pa pag-uusapan nyo? Yun lang ang sabi dito. Ito. Matakot na sila rito, mga kasama. Ibang klase na ho ito, Tapos na po ang laban. Pagdating dito, pag napanood nyo, kayo bahala kayo. Kung hindi kayo naniniwala, basta ako, naniniwala ko. Ang laban ni Senador Marcoleta, tapos na. Ang ilalaban na lang natin, yung ibang PDP line. Pero pagdating dito kay Senador Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez, tapos na ho ang laban. Pero gusto ko, lahat ng PDP line at si Doc Mata, huwag niyong pababayaan. Lista nyo. Para mas maganda. Babanggitin ko ho ay yung mga, sana nandito yung iba-ibang party list. Yung party list ng PPP party list. Tandaan nyo Duterte party list, Panaw party list, Sagip party list, at syempre yung party list ni Belica. At ito yung mga partido baka mamaya nakakalimutan nyo si Attorney JB Hinlo, number 30. Salvador Philip, si KP, number 58. Senador Marcoleta, number 38. Senador Jimmy Bondoc, number 10. Senador Lambino Raul, number 34. At Senador Bongo, siyempre alam naman natin, number 28. Si Pastor Kibuloy, Senador Pastor Kibuloy, number 53. At Senador Bato de la Rosa, number 22. At si Doc Mata, hindi ko alam kung anong number ni Doc Mata, at si Atty. Vic Rodriguez. Di ba? Yung dalawa, kayo na humamili pero huwag kayong magsasama ng kalaban. Kung gusto nyo, yung mga tumatakbo na medyo nakadikit kay Tatay Digong, yun. Huwag ho kayong magsasalpak ng kalaban para yung impeachment matapos na yan. Eto na, papakita ko na sa inyo. Ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating tumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Wala, tinira na niya.
Marcoleta to. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Yan. Tapos na po ang laban ni Senador Marcoleta. Ha? Talagang yung motorcade nila talagang ang dami ho. Hindi ko na lang pakita dito dahil nasa ibang ang tawag dito, nalilito tuloy ako dahil merong usapin dito, Kwentong Bayan, Baguio, Mayor Benji Magalong. Merong interview siya dito. Okay, ayun po ang mga punto de vista dito ni Kuya Goods. Abangan po natin ang mga susunod na punto de vista niya, mga talakayan, komentaryo niya.